pinakamahalaga na dapat na maisip natin bilang isang kalipunan ng mananampalataya o ng church ay ano ba ang magiging legacy natin sa kabuuan ng church natin ito. Kapag tayo ay wala na, ang church ba natin ito ay magpapatuloy pa rin ba? Mananatili pa rin ba? Ang sagot natin ay oo, sapagkat ang church ng ating Panginoon ay hindi maaaring matalo, magapi o maisara kahit na ho ng pintuan ng impyerno o ng kaaway natin sa Satanas o ng Diablo o ng takbo ng sanlibutan. Subalit, maliwanag dapat sa atin bilang church na ang church ng ating Panginoong Diyos ay nagbigay siya ng tinatawag na human instrument. Sabihin po, nagbigay siya ng mga lingkod niya na siyang gaganap ng tungkulin sa kanyang church upang na sa ganon ay tapat na maisagawa, maipangaral ang katotohanan ng salita ng Diyos. At ang church ng ating Panginoon ay progressively nakikita natin na lumalago, patuloy na naiaayos ang kanyang church, lalo na sa usapin ng leadership o ng mga offices sa loob ng kanyang church. Kung kaya't sa umagang ito ay ipinagpapatuloy muli natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Gawa. Ang kabanata po ay 6. At ngayon ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ating pag-aaralan ang mga versikulo 2 hanggang 3 nitong kabanatang 6. Pakibuksan po ninyo ang inyong mga Biblia, kung gusto niyo po, sa Gawa chapter 6, verse 1 hanggang verse 7. Subalit tayo po ay magko-concentrate sa verses 2 and 3. Para sa kabuuang pangunawa natin, babasahin ko po ang 7 talata ng kabanatang 6. Sabi ho ng talatang 1, "Nang panahong iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagrereklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral na salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya ang mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos, puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia. Iniharap sila sa mga apostol, okay? Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Verse 6, iniharap sila sa mga apostol, sila ipinanalangin ng mga ito at tinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay spiritual arrangement of organization. Sa Tagalog po, ang ating pag-aaral ay spiritual arrangement of the church. Ito po yung ating pag-aaral ngayon sa ating series dito po sa Acts chapter 6. Nakita po natin yung prinsipyo ng chapter 6. Ang prinsipyo po ng chapter 6 ay nagsasabing
si Kristo ang nagdisenyo sa kanyang church na ito ay lumago. At nakita natin na sa chapter 6 verse 1, dumarami na ang mga sumasampalataya. At pag nakita natin doon sa talatang 7 ng chapter 6, patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami. So that is the design of Jesus Christ to His local church. Growing and growing exceedingly, kahit hindi siya mabilis, progressively lumalago po siya. So that is the design of Christ to His church, yung lumago. At tandaan po natin, ang ating Panginoong Jesucristo lamang po ang pinagmumulan ng paglago ng kanyang church sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu at pangangaral na salita ng Diyos. At ang pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo rito sa chapter 6 ay nagbigay siya ng mga spiritual guidelines and offices para sa kanyang church. So, ang ginawa ngayon dito ay nagbigay ang Diyos ng panuntunan, ng guidelines sa magiging takbo ng kanyang local church, yung church ng Jerusalem. And of course, sa guidelines na yon, kasama doon ang mga offices ng church. At dito makikita natin sa ating pag-aaral ngayon na establish sa Panginoon ang isang office na binigay niya, and that is the office of apostle. Nakita natin yung trabaho, yung gawain ng mga apostol ay maliwanag na nandito na kung saan ay sila ang nagro-rule to represent Jesus Christ sa Church ng Jerusalem. Pero dahil nga po sa sirkumstansya ng kaganapan dito na unti-unti nang dumadami ang church, nag-growth na, ang nangyari po ay naglagay sila ngayon ng isang gawain, ng isang office, ng isang tatrabahuin na dapat gawin ng bahagi ng isang local church. At yun nga po, sa maraming nag-aaral, ay tinatawag na mga deacons sa loob ng church. So nakita natin sa ating pag-aaral, yung unang punto ng ating pag-aaral, Christ's design for His church is to grow. That is the design of God. The design of God to His local church is to grow. Ibig sabihin po, we are not complacent sa ating buhay dito na months na dumarating o taon na dumarating ay hindi po nag-growth ang church. So the design of Jesus para sa kanyang church ay mag-growth ang kanyang church sa spiritual at saka sa numerical dahil that is the will of God. Pangalawa, nakita natin Christ's design for His church is to meet the needs of the ministries. Nakita natin yon in verse 1. Dito makikita natin na ang ating Panginoong Jesucristo, dinisenyo niya sa kanyang local church na matugunan ang lahat ng pangangailangan ng kanyang ministeryo. Nakita natin yon last Sunday ng ating pag-aaral. Now, titingnan natin ang ikatlong puntos ng ating pag-aaral dito ho sa chapter 6. At yun nga po, magpo-focus tayo sa verse 3 and 4, pero ang kabuuan po niya ay mula talatang 2 hanggang 6. Christ's design for His church is to establish offices in the ministry. So, ulitin ko, Christ's design for His church is to establish offices in the ministries. So, ang Diyos, dinisenyo niya na magtatag siya. Naglagay siya ng mga gawain sa kanyang ministeryo. At yun nga ho ang makikita natin sa verse 2 and 6 na nabasa natin kanina lamang. Mga kapatid, there are two offices here in verses 2 to 6. Meron pong dalawang ministry na itinatag ang ating Panginoong Diyos dito sa verse 2 and 6. Yung una po ay binanggit ko na kanina na in-establish na niya. Already established at nag-i-exist na in Acts chapter 6 and even in the four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. At pagdating dito sa Acts,
makikita natin na establish na. At sino yung in-establish niya na yon? That is the office of apostle. Apostol po, sapagkat sa lumang tipan, ang in-establish po niya doon ay prophet, propeta, na bibig, tagapangaral ng ating Panginoong Diyos. But in the New Testament, ang inilagay na office ng Panginoong Diyos na kanyang unang in-establish ay gawain na gagampanan ng mga apostol. So yun dapat nating makita, na siyang naglagay ng pundasyon ng kanyang church. Alam niyo po ba na ang mga apostol, sila ang kasangkapan ng Diyos to lay down the foundation of the church? Kumbaga sa bahay, sa building, sila ho ang ginamit ng Lord na maglagay ng pundasyon, maglagay ng foundation. Sila ho ang ginamit ng ating Panginoong Diyos. Kung inyo pong maalala, when Jesus Christ tinanong niya si Apostol Peter in Matthew chapter 16. Ang sabi ni Jesus sa mga apostol, ano ang sabi ng mga tao sa akin? Sabi niya, kayo po si ganito, kayo si ganoon. Kayo naman, ano ang sabi niyo sa akin, patungkol sa akin? Sumagot si Peter, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. And then sinabi ngayon ni Jesus Christ, at ngayon Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapananaig kahit ang pintuan ng impyerno o ng Hades. Now, ano ang ibig sabihin doon? Ang ibig sabihin po doon, yung church ay nakapundasyon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin po, hindi kay Peter nakapundasyon, kundi sa confession, sa pagpapahayag ni Apostle Peter na ikaw ang anak ng Diyos at Kristo. Ibig sabihin, ang church ng ating Panginoong Diyos ay pinundasyon ng mga apostol sa pamamagitan ng aral, turo ng mga apostol. Kaya maliwanag na ang unang office sa bagong tipan ay wala pong iba kundi ang apostol na siyang nagtatag, naglagay ng pundasyon ng church ng ating Panginoong Diyos. Subalit, nang ang mga apostol ay wala na, ang office of the apostle is already ceased. Naghinto na po ito. Kaya ibig sabihin po, ang apostol is temporal. Hindi ho siya tinatawag na nagpatuloy. Noong namatay na po ang 12 apostol at nadagdag si Apostol Pablo, ala na pong apostol. Tapos na po ang gawain ng apostol. Sa pag-aaral po, it is debatable sapagkat maraming nagsasabi na mayroon pa raw apostol ngayon. Subalit, ang isang nagkiklaim na apostol siya ay mayroon pong qualification. Unang-una sa lahat, dapat ang ating Panginoong Jesucristo ang tumawag sa kanya. Kasama siya ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa na nagmi-ministry. Pangatlo, nasaksihan niya ang kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo at marami pang qualification na ibinigay sa banal na kasulatan. So meaning, the office of apostle is already ceased. Ito po ay wala na. Hindi na po ito nag-exist. Kung kaya't makikita natin in the book of Ephesians chapter 4 verse 11, sabi ganon, nagbigay ang Diyos ng propeta, ng apostol. The office of prophet and apostle, nagsis na po, wala na po. Pero meron siyang ibinigay. Nagbigay ng pastor, guro, at ebanghelista. And that is permanent. Ngayon, ibig sabihin, the three offices na ibinigay ng Panginoong Diyos sa kanyang church ngayon, literally, the pastor and teacher. Hindi yung pwedeng pastor ka, hindi ka marunong magturo. So, the office of pastor and teacher ay nasa kabuuan ng isang pagpapastor. At ang pagiging ebanghelista ay nagpapakita when you are proclaiming the word of God faithfully, formally in the church, or even outside the church as evangelism, you are doing the ministry of evangelist. So meaning, ang pastor ang ipinalit sa apostol. Amen po ba? So yan ang pinapakita po ng ating pag-aaral. So sa madaling salita, nag-i-exist ngayon sa panahon natin ay ang pastor, elder ng church. Now,
And the second one is deacons. Makikita natin ngayon dito, yung 7 men na pinili, sila ho ay nasa ministeryo, nasa ministry ng pag-support sa mga gawain ng mga apostol. In other words, one of the ministry or office na makikita natin ngayon dito in Acts chapter 6 is deacon. Makikita ho natin. Pero ngayon po ay dapat nating maintindihan na today we will focus the question why the church needed a full-time pastor. Bakit kailangan nating maintindihan na ang church ay kailangan mayroong full-time pastor? Ito yung makikita natin ngayon dito. So, iniisip natin na dapat ang pastor ay part-time lang niya ang pagpapastor. Ganon yung kaisipan ng marami ngayon. Sa akin, kung titingnan natin, if the church have no capability to support the needs of their pastor, talagang tatrabaho ko at tulad ng ginawa ni Apostle Paul in Acts chapter 20. Sabi niya gano'n, nagbanat kami ng buto. Sinabi niya na nag-ministry kami, nag-tent making si Apostle Paul para may mapantustos sa pangangailangan. Pero sinabi din niya, nang dumating na sila Timoteo at saka yung ibang apostol, inukol ko na ang aking panahon. Saan? Sa pangangaral, sa pagtuturo, sa ministeryo na ibinigay ng Diyos sa akin. Now, dito makikita natin kung bakit nagbigay ng mga deacon sa loob ng church upang nasa ganon, sila ang maging suporta upang paano nila ma-organize ang kabuuan ng church upang ang mga apostol sa panahong ito ay makapag-focus sa kanilang gawain ng pangangaral, pag-aaral ng salita ng Diyos, pangangaral, pagtuturo, at pananalangin. So makikita natin ngayon dito. So, ngayon makikita natin why the church need a full-time pastor before apostle. Now, Lord willing, next Sunday we will focus and answer the church needed a deacons. Bakit? May deacons na nilagay dito. Sana enough na. Sapat na mayroong apostol. Nakita nyo? Pero bakit nagdagdag ng office sa loob ng church? So, dapat maging klarado sa atin dito. Now, sinasabi ko kanina, kailangan ng church na nakikita natin na mayroong isang full-time pastor na nagmi-ministry to oversee the local church, to feed the church, to lead the church. Tama po ba? Kung ang mga tupa po ay mayroong pastol, tama po ba? Na siyang nagpipid, naglilid sa buong kapulungan ng mga tupa, mas higit po dapat ang isang local church. Gaano man siya kadami ng member, o gaano man siya kaliit o kakonti ng member, the Bible teaches us na dapat ay mayroong isang pastor na full-time sa loob ng simbahan na siyang nag-lead at nagpipid ng church. At ito ang pinaka magandang maiintindihan natin dito sa Gawa chapter 6 na ating pong tinatalakay. Gusto ko munang makita natin dito, letter A, the apostle have power to call meeting of the church. When the problem arise, kapag ang problema ay dumarating na, sa kanila na ang problema ay dumating na, a little bit problem na nararanasan ng church ng Jerusalem, dahil nga po, nadadagdagan na sila, ang mga apostol ay nagpatawag ng pag-uusap, nagpatawag ng meeting. Kaya nilagay ko rito, letter A, in our contemporary, sa panahon po natin ngayon, kung ito ay ating i-apply, pastor have power to call meeting of the church. Why? Tingnan natin ang chapter 6 verse 2. Ang sabi rito ng chapter 6 verse 2, ganito po ang ating makikita sa chapter 6 verse 2. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya. Nakita niyo po?
So, nung nagkakaroon na ng problema, doon sa talatang 6, sa banatang 6, talatang 1, ang sabi ron, ng panahong iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagre-reklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. So ano yung naging respond ng mga apostol? Ang naging respond ng mga apostol ay magpatawag ng meeting sa church ng Jerusalem. Nakita nyo? So meaning, the apostle had power to call the meeting of the assembly ng kabuuan ng church. So sa madaling salita, in the church, the pastor or elder have power to call meeting. Ano ang ibig sabihin nito? Now, pinapakita rito, mga kapatid, na sinabi rito, tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi. Yan ang sabi ng ambagong ang Bilbia. Sa magandang balita, Bilbia, kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila. Pwede naman po sanang mag-decide ang mga apostol. Tama po ba? Pwede nilang i-decide. Why? Because in chapter 2, 3 and 4, nakita natin yung lahat ng mga nagsusupport sa kanila when it comes to finances, sa financial na aspeto nila, binibigay nila ito sa mga apostol. Nakita natin yon in Acts chapter 2, in Acts chapter 4, yung mga pinagbibilan, binibigay sa paanan ng mga apostol, at ang mga apostol ay nagdi-distribute nito according sa mga pangangailangan o needs ng mga tao na kailangan nilang tulungan. Nakita nyo? Pero bakit dito sa chapter 6, kailangan nilang magpatawag ng meeting? Yan ang tanong dun eh. Pwede naman sana sabihin nila, okay, walang problema dyan. Kaming 12 apostol, kayang-kaya namin yan na solusyonan. At sasabihin ko, ako si Peter ako, de-delegate ko sa bawat mga apostol. De-delegate ko sa kanila. O ikaw, sa Hebreyo ka, ikaw naman, saan ka? Sa Helenista ka. So tigisa kayo, ikaw ang head nila, ikaw ang head nito. Okay, yung mga pangailangan nila, monitor mo, kumuha ka ng mga tao. Sana pwede nilang gawin yun eh. Nakita nyo? Pero bakit ang mga apostol, hindi nilang ginawa yung gano'n? Sa halip na gawin nila yon, ang nangyari ngayon dito, nagpatawag sila ng meeting. Tinawag nila ang kalipunan ng mananampalataya. Well, mga kapatid, the purpose of calling and meeting is to address the problem. Yun ang to address the problem. And to choose among them the men to hold the office of deacons. Ibig sabihin, ang purpose ng panawagang ito ng meeting ay upang maunawaan nilang lahat na kailangan meron tayong tinatawag na division of ministry and delegation of ministry. Kami, ito yung gagawin namin. Kayo pipiliin namin, ito yung gagawin nyo. Now, maliwanag. Kung gayon, itong chapter 6 na ito, mga kapatid, in the early church, this is the very first business meeting of the church. Ito ang kauna-unahang meeting. Business meeting. Pag sinabing business, hindi po negosyo. Ibig sabihin, may kinalalaman sa spiritual na aspeto. Ito ang kauna-unahang meeting ng Church ng Jerusalem together with the members ng kalipunan ng Jerusalem. Now, anong ibig sabihin nito? Tinawag. Bigyan natin ngayon ng maliwanag na kapakahulugan ayon sa konteksto ang salitang tinawag. Ang salitang tinawag sa English ay called. At ito ay may kahulugan mula sa Gregong salita na kaleo, na ang ibig sabihin po ay ito. There are two meaning of the word call. Meron pong dalawang kahulugan. Ang ibig sabihin na salitang pagtawag, pinatawag, o tumawag. Number one, the call. To call aloud. Ibig sabihin po, pwedeng sabihin ng mga apostol na maglakad kayo sa street at manawagan kayo na sumisigaw, na pwede nyo sabihin, pinatatawag kayo ng mga apostol at meron tayong
pulong sa ating iglesia. Pwede nila sabihin yon. Yung pangalawa naman na kasama doon sa call na yon ay to invite. Imbitahin. Pwedeng magsugo ang mga apostol at sabihin sa kanila na may meeting tayo ngayon, pinapupunta kayo ngayon. Okay? So, yun ang ibig sabihin, number 1. Number 2, to call to name or by name. Pwedeng pinatawag nila ito, lahat ng involved, yung may mga pangalan, o ang kongregasyon ay merong 6,000 na kalipunan, maalamang hindi tinawag lahat yon. Binigyan nila ng imbitasyon ang bawat pangalan na dapat na mag-participate sa business meeting ng church na ito. Nakita nyo? By name. O kaya naman ay to call by name with a title. Pwedeng pinatawag sila, baka makikita natin na, o tawagin mo si, halimbawa sa chapter 5, may pinanggit po kasi doon na ang pangalan po doon sa, ng lalaki doon, chapter 4, yung pangalan ay Jose. Isang Levitang taga-Chipre, kaya Bernabe ang itinuring sa kanya na apostol, ibig sabihin matulungin. So, pwedeng ganun yung ginawa. To call by name with a title or to select one by name. Tumatawag sila. So, ang ibig sabihin daw ng pinatawag, pwedeng generally speaking, pinatawag lahat. Or else, tinawag yung mga pwedeng tingin nila na magiging key leaders nila doon sa kabuuan ng kalipunan. Just imagine, tinitingnan natin dito, there are ilang converts yung nakita natin in Acts chapter 2, 3,000. In Acts chapter 4, 5,000, 8,000 na po yun. Padami pa ng padami in Acts chapter 6. I think this is not head by head na nagpunta ang mga tao. This calling is by name. Malamang sinabi, o tawagin nyo si ganito, o tawagin nyo sa ganito, and then, pag nag-meeting tayo ngayon, i-delegate natin. Of course, hindi natin makikita dahil kapag tinignan agad natin dito, nalugod daw ang kalipunan sa naging desisyon ng mga apostol. Of course, siyempre, makikita natin dito yung literal na pagtawag nila rito. Nagpatawag sila ng meeting, hindi naman po kabud tinawag ngayon, nag-meeting na sila. Di ba? So, nagpatawag sila at nung nag-meeting na sila, kung tinawag man nila ay by name, baka kuwari, sila ay mga 10,000, hindi naman lahat tinawag yon. Yung lahat ng umattend doon, nalugod sa naging desisyon ng mga apostol. So, kung inyo makikita, mga kapatid, that is the power na binigay ng Panginoong Diyos na ang mga apostol ay magpatawag ng meeting. Just remember, in the early church ng ating Panginoon, the Book of Acts, ito ang kauna-unahang business meeting ng church. Now, makikita natin the authority of the apostle are used as what Jesus Christ teach them in Matthew chapter 18, verse 18 to 20. Alam niyo po ba na ang mga apostol, binigyan sila ng ating Panginoong Diyos na tumawag ng meeting to decide, mag-decide sila sa mga dapat nilang maging desisyon. Kung ito man ay practice ng church, kung ito man ay problema ng church, o ito man ay usapin sa mga doktrina at aral ng church. Of course, sila ay laging nakapattern. Saan? Sa teaching ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi nila wisdom, hindi nila perception, hindi nila pananaw. This is according to the principle of God's Word. Now, please open your Bible in Matthew chapter 18, verses 18 to 20. Now, makikita natin dito, ang sabi ko, binigyan ba ng Panginoong Yesus ng kapangyarihan as apostol, ang mga apostol na ito, kapangyarihan na tumawag ng meeting, meron ba silang ganon? Now, Matthew chapter 18, verses 18 to 20. Ganito po ang sabi sa Matthew 18, verses 18 to 20. Now listen, sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal niyo sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa, ay ipapahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit.
Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako kasama nila. So ang ibig sabihin dito, this is the leaders of the church. There are problems sa panahong ito. Dahil in verse 15 up to verse 17, may nagkasalang kapatid na dapat nilang desisyonan. Nakita nyo? May nagkasalang kapatid na dapat nilang desisyonan. Kaya ang sabi ngayon ni Jesus Christ, sinasabi ko sa inyo mga apostol, bilang mga apostol ng aking church, anumang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Anumang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot sa langit. So, ibig sabihin, merong authority na ibinigay ang Diyos sa mga apostol. Nakita niyo? Now, tingnan niyo pa rin po ang sinasabi ng Matthew chapter 16, verse 19. Ano ang sabi ng Matthew 16:19? Tingnan natin yung verse 18. Matthew 16:18, 19. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Verse 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Ang ating Panginoong Jesucristo ay mayroong power, mayroong kapangyarihan sa kanyang church. At sino ngayon ang kanyang ginagamit upang gawin ang authority ng ating Panginoong Jesucristo? Of course, the apostle noong time na yun. Nakita niyo po? Now, nangangahulugan po dito na ang passage na ito ay nagpapakita, this passage is the authority of Christ to His church. Ang passage na ito ng Matthew 18, Matthew 16:19, ay mga passage ito na si Kristo ay may authority sa church. Don't misinterpret, mga kapatid. The pastor has no power in the church by the authority of his own nature. Wala siyang kapangyarihan sa church. Ang power ng pastor o ng elder sa church ay si Kristo. At kung si Kristo ang kanyang kapangyarihan sa loob ng church, dapat ang written word ang siyang nagiging authority sa usapin sa lahat sa loob ng simbahan. Nakita niyo po ba? Kung ang Biblia ang magiging authority natin sa church, pwede ba natin itong tanggihan? Hindi. Because, why? Dahil ito ang salita ng Diyos. We need to submit ourselves to the Word of God. Kahit gaano man tayo katalino, kahit meron pa tayong pangangatwiran sa ating sarili, kung nakita natin na ito ang prinsipyo ng salita ng Diyos, kailangan nating ipasakop, isubmit ang ating sarili sa authority ng banal na kasulatan, sapagkat pag nagpapasakop tayo sa authority ng banal na kasulatan, nagpapasakop tayo sa authority ni Kristo na siyang head at shepherd ng kanyang church. Amen po ba? So yun ang pinapakita ngayon dito. Now, paliwanag na ang mga apostol dati ay nag-exercise sila ng kanilang authority, hindi dahil sa kanilang karunungan, hindi dahil sa kanilang philosophy. Nag-exercise sila ng kanilang authority according to the Word of God. Amen po ba? According to the Word of God. Now, please open your Bible in 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4. Ano ang sabi ni Apostle Peter? So, para maintindihan natin, sa 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4. Now, listen to the Word of God. 1 Peter 5, 1 to 4. Sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makahahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Verse 2. Ipinamamanit kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo
na maningning na koronang di kukupas kailanman. So ano ang pamanhik ni Apostol Peter? Sabi niya, sa mga matatandang namamahala sa inyo. This is the pastor, this is the elder of the church. Adjective yung mga ginamit dito. Ano sabi dito? Alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag. Nakita nyo? Kung inyong titingnan, pinapakita rito, the shepherd, ay pinapakita ni Apostol Peter na dapat ito yung gawin niya. Ano yung dapat nating makita rito? The pastor and elder must exercise their authority kung kinakailangan according to the principle of the Word of God. Amen po ba? So yun ang sinasabi. You see, the purpose of Christ's delegated power to the apostle in the nature of Christ's ruling by His Word and His Spirit. Why? In John chapter 10, ang ating Panginoong Jesucristo, nagtuturo siya sa kanyang mga apostol. Dahil nga si Jesus Christ, ang pinaka-great shepherd ng kanyang church, maliwanag na dapat ang naririnig sa atin ay walang iba kundi ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo. Now, please open yung Biblia ninyo sa John chapter 10, verse 1. Sabi rito ay ganito. Now, open your Bible in John chapter 10, verse 1. Tandaan ninyo ito. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakit sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Verse 2. Ngunit nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Mga kapatid, even the pastor and elder is the sheep of Jesus Christ. Ngayon, ako, pastor niya ako. Kaninong tinig ang dapat na naririnig ko? Tinig ni Kristo. Amen po ba? Kaninong tinig ang dapat na ini-implement sa church? Tinig ni Kristo. Si Jesus Christ, nag-iwan po siya sa atin ng kanyang salita. And that is His scripture, the Word of God. Ito ang sabi rito sa verse 3. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. So nakita niyo rito, if Jesus Christ is the great shepherd of our church, kaninong tinig ang dapat natin ipinapractice sa church? Tinig ng ating Panginoong Jesucristo. Pwede ko bang sabihin ngayon, mga kapatid, meron sinabi sa akin si Jesus Christ ngayon dito. Habang natutulog ako, si Kristo nagsalita sa akin at sabihin ko, eto yung pinasasabi niya. Hindi na po kasi ako naniniwala sa extra revelation eh. Kapaka-special ko naman pala, nagsasalita yun doon sa akin. Hindi ko ganun eh. Kaya nagkaka-loko-loko yung loob na simbahan eh. Bakit po? Sasabihin ng iba, alam mo, may pinasasabi si Lord sa akin, ibigay mo sa akin yung kotse mo. Diyos ko po. Di ba? Yung pera mo ibigay mo sa akin, yung gano'n na ibigay mo sa akin. Parang merong extra voice na nanggagaling sa langit dahil tinay-claim nila na hindi pa sapat ang Biblia. No! If we want to hear the voice of Jesus Christ, let us read and expound and explain the Word of God. That is Scripture. Amen po ba? So yun yung dapat nating maintindihan. Kaya kahit na binigyan ng power ng Diyos ang mga apostol, hindi sila lumalayo saan? Sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. So let us apply ito sa ating church. So ina-apply ngayon natin dito sa church natin, mga kapatid, na kapag ang church natin ay kailangan ng solusyon sa lahat ng dapat gawin natin sa loob ng church, ang ating pinaka-prinsipyo ay ang banal na kasulatan. Amen po ba? Banal na kasulatan. At kailangan maging matalino tayo. Saan? Hindi dahil sa wisdom na meron tayo, kundi dahil sa salita ng Diyos. Dahil hindi natin pag-aari ang kongregasyon. Amen po ba? Hindi ko pag-aari ang kongregasyon, hindi nyo pag-aari ang kongregasyon. Ang tupa sa kulungang ito ay pag-aari ni Kristo na binili ng kanyang dugo nang namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus Christ ang may-ari ng bawat kaluluwa na meron dito. Amen po ba?
At kung si Kristo ang may-ari ng kaluluwa sa church na ito, sino ang may authority sa atin? Si Kristo. Bagamat naglagay siya ng pastor, bagamat naglagay siya ng elder o leader sa church, na siya nag-administer sa loob ng simbahang ito, nagpipid, naglilid ng church, pero dapat ang mga ito ay naaayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos, ang Biblia. Amen po ba? So yun yung ibig sabihin. So in other words, the pastor has no authority by the virtue of his own nature. Ulitin ko po yun. Wala po akong kapangyarihan sa inyo sa bisa ng aking sariling pagkatao. Ang authority natin sa church na ito, kung bakit ako nakatatayo, kung bakit kayo sumusunod, kung bakit kayo naging kabahagi ng church na ito, hindi dahil sa nature ng kapangyarihan na meron ako. Dahil wala naman akong pwedeng ipagmalaki. Di ba? Ano ang ibig sabihin nito? Ang kapangyarihan na ibinigay sa church ay walang iba kundi ang scripture, ang banal na kasulatan. Kaya nga meron tayong guidelines eh. Yung guidelines natin is according to the principle of the Word of God. Nakita niyo yung punto natin dito? So ito yung malaking problema sa maraming simbahan ngayon. Natila siya yung nagmamay-ari ng simbahan, natila na siya na yung nagmamay-ari ng kaluluwa ng kanyang miyembro. Amen po ba? Yung lahat ng gusto niyang gawin sa loob ng simbahan without balancing the biblical principle of the Word of God, ini-implement niya. Kaya mapapansin mo, manipulation na ang nangyayari. Ano ginagawa? May meeting tayo. Ano yung meeting natin? Ito. Pero sa meeting na yun, merong i-address, pero yung principle ng Word of God nawawala na. So, when we think the solution sa loob ng simbahan, katulad ng ginawa ng mga apostol, balik tayo sa turo ng ating Panginoon sa Kristo. Balik tayo sa Scripture, balik tayo sa Biblia. Amen po ba? So, ibig sabihin, bagamat pinatawag sila, nagpatawag sila, pumunta yung mga dapat pumunta. Pero hindi sila nagpatawag dahil sa sarili nilang kapangyarihan. Nagpatawag sila dahil sila ay representative ng ating Panginoon sa Kristo upang maging maayos yung church ng Jerusalem. Ganon din po sa atin. Amen po ba? Ganon din po sa atin. Kung sa atin man, kailangan nating iayos ang mga dapat nating iayos, kailangan nating gawin yung mga pinagagawa ng Diyos na hindi tayo lumalabas sa prinsipyo ng salita ng Diyos, mas maganda na makita natin na mag-submit tayo sa salita ng Panginoon. Amen po ba? So, yun ang ibig sabihin po nun. So, ang tanong, sa katotohanan ba, may authority ba ang pastor sa loob ng simbahan? Meron. Dahil binigay ng Diyos yun eh. Pero ang tanong, yung authority ba galing sa kanyang sariling karunungan, kagustuhan? Hindi ho. Ano yung authority niya? Word of God. Bakit? Nire-represent niya si Kristo bilang great shepherd ng church na ito. At ang pastor at elder ay under shepherd lang po ni Kristo. Nasa ilalim ni Kristo. Kaya, hindi dapat abusuhin ang binigay. Tama po ba? At yan yung dapat nating maintindihan. Kung ikaw ay nasa isang church na parang tingin mo, yung pastor, siya na yung pinaka-highest authority sa loob ng simbahan at ang tingin mo ay parang iba na ang nagiging takbo ng kanyang pagiging autocratic sa pagiging isang authority niya, abay mag-isip ka na. Tama po ba? Hindi ganon ang tinuro ng Biblia. So, may authority ang pastor, pero ang authority niya ay Word of God at hindi ang kanyang karunungan. Pangalawa, the apostle should remain faithful to Christ's delegated office. Nagtapat yung mga apostol. Balik tayo sa Acts chapter 6. Balik po tayo sa Gawa chapter 6. Makikita natin dito ang mga apostol ay nagtapat, nanatiling tapat sa binigay ng Panginoong Jesucristo sa kanila na gawain. At makikita natin yan sa verse 2. Ang sabi rito, kaya tingin po ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, ano sinabi? Hindi namin dapat pabayaan. Alin daw po? Ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Ano yung faithfulness ng mga apostol? Yung binigay na tungkulin sa kanila ay ano? Preaching and teaching. Nakita na? Hindi namin trabaho ang
yung sabi nila rito, kahit kaya namin gawin niya, pero hindi naman yun yung delegated sa amin na gawain. Merong binigay sa kanila. Na mga kapatid, ang kongregasyon ay binibigyan ng kaliwanagan sa pamamagitan ng apostol kung ano ang kanilang ministeryo. Saan nila ipopokus ang kanilang ministeryo? Na ang lahat ng kanilang oras ay ibubuhos nila sa ministeryong ito. Sa katunayan, ang ministeryo na ito ang pinakasentro ng buhay ng church ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan itong pagbuhusan ng oras, kailangan itong pagbuhusan ng pananalapi nila, kailangan nilang buhusan ng lakas, dito ibigay ang lakas, at pagkaisahan ng mga miyembro. Ano ito? Ang pangangaral ng salita ng Diyos. Nakita niyo po? Kaya sabi ng verse 2, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos. So ano ang sentro ng ministeryo ng mga apostol? Pangangaral ng salita ng Diyos. Nakuha niyo? So ibig sabihin, biblically speaking, ano ba talaga ang trabaho ng mga apostol? Leading and feeding the Word of God. Yan ang ibig sabihin po niyan. Ngayon, tuloy natin. Dahil to become a disciple, kailangan mo na maaral ang salita ng Diyos mula sa tapat na pagtuturo at pangangaral ng pastor, ng elder, ng iyong church. Amen po ba? Sabihin natin, kapag ba tinanggal natin ang pangangaral at pagtuturo sa church na ito, church pa ba tayo? Hindi na po. Fraternity na lang po tayo. Social club na lang po tayo rito. Kapag tinanggal natin ang pinakabuhay at sentro ng church, ang pangangaral at pagtuturo ng tapat sa salita ng Diyos, hindi na po ito church. Amen po ba? Kaya ang sabi nila Apostol Peter at ng mga apostol na kasama niya, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Yun po ang punto dito. Ngayon, mga kapatid, kung gusto nating makita ay ito. Ito ang dapat na pinaniniwalaan natin. Ito ang dapat na pinapractice natin. Ito dapat ang pinapahalagahan natin sa church na ito. Bakit? Dahil ganito ang naging tugon ng kongregasyon dito. Tingnan nyo ang Gawa chapter 6 verse 5. Ano sabi? Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Nalugod ba sila? Yes! Now, bigyan natin ng punting punto ang salitang nalugod. Ang salitang nalugod, this is galing ito sa bahagi ng pinatawag na mga sumama sa meeting. Nung sinabi nila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang iupol namin ang aming sarili sa mga problemang ito. Agad-agad sabi ng mga tao, sige, tanggap namin yan. Nalugod sila. Tama po ba? Kung sabihin ko po ba sa inyo ngayon, mga kapatid, bigyan niyo ako ng pagkakataon na ang i-focus ko ang aking sarili sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pangangaral ng salita ng Diyos. Yan ang primary ministry ko at pag-lead sa church na ito. Tapos kayo yung humayo, kayo yung mangaral, kayo yung mag-invite, yung pangangailangan ng church, i-provide nyo. Maglireklamo kayo Ano sasabihin natin? Pastor naman, di namin kaya yan. Di ba? Dapat ikaw ang pastor namin. Yan, ikaw dapat ang nag-iisip ng mga ganyan. Ganun yung magiging normal na tugon natin. Pero sa panahong ito, hindi ganon ang naging tugon nila. Ang naging tugon nila, nalugod sila. Amen po ba? Naalala ko po si John MacArthur, isa sa pinaka-paborito ko pong pastor sa Amerika. Nang siya ay napunta sa Grace Community Church in 1969, inausap niya yung mga leader niya. Ang sabi niya sa mga leader niya, kailangan kong ibuhos ang aking sarili sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang maayos kong maipangaral ang salita ng Diyos. E nung dumating siya, nasa 300 lang yung member. Sabi ng mga ng board daw, hindi pwede yan. Parang uubusin mo ang iyong sarili sa pag-aaral ng isi-sermon mo kapag araw ng linggo. Sabi ni John MacArthur, kailangan kong gawin yon.
So, in other words, sa maiksing salita, nag-focus si John MacArthur saan? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pangangaral expositional, word by word, sa banal na kasulatan. After ng maraming panahon sa ngayon, pinagpala ng Diyos ang kanilang ministry. Gaano karami ang member nila John MacArthur? Thousands. Thousands of member sa loob ng church. Sa Grace Community Church. Ano ang ibig sabihin nito? Ako naniniwala ako dahil dito sa prinsipyong ito. Kung wala ang pangangaral at pagtuturo sa loob ng church, magiging malabnaw ang pananampalataya. Amen? Dahil ang paglago ng church, numerically, sa lahat ng hinirang ng ating Panginoong Diyos, ay nagsisimula saan? Sa tama at maayos na pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kahit umatin tayo sa loob ng church nito, kung hindi tayo makakarinig ng maayos na pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, hindi ko tayo lalago sa pananampalataya natin. Kung ang gagawin na lang natin dito, mas mahaba ang kantahan at ang pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos ay 20 minutes na lang, kapatid, hindi tayo lalago sa pananampalataya natin kay Kristo. Dahil sa panahon po ng libro ng gawa, the first ministry of the church is to teach, preach the Word of God, and sharing the Word of God. Kaya maliwanag ngayon ang salita na naging tugon ng mga umattend sa meeting nila, nalugod sila or pleasing. Tinignan ko po ito sa Greek word, ang literally means ay approval or approve. Nung narinig nila ito, in-approve nila. Ano sabi nila? Yan ang gusto namin marinig. In-approve nila. Tinanggap nila. At ang point dito, the plan of apostle approved by the congregation because they believe that this is good and acceptable. Yun ang ibig sabihin po na nalugod. Maliwanag na nalugod po ang mga inanyayahan sa meeting. Now, tuloy natin. Kaya ito dapat ang pinaniniwalaan natin sa church na ito. Kaya ang pinakamahalaga sa pagtitipon, sa pagsamba, ulitin natin, kaya ang pinakamahalaga sa pagtitipon, sa pagsamba, ay ang salita ng Diyos na tamang na ipapangaral ng pastor at ng elder. Amen po ba? Marami naman pwedeng puntahan na church. Tama po ba? Malamig, komportable. Pero dapat, inahanap natin ay yung pinakasentro ng gawain ng church. Ang pinakasentro ng pananambahang kapag araw ng linggo. Ano yon? Exposition of the Word of God according to the context. Amen po ba? Sa totoo lang, pwede po akong maging stand-up comedian sa inyo rito. Kayang-kaya ko po kayong patawanin. Tama po ba? Pero yung ba dapat ang gagawin natin sa loob ng church? Hindi ho. Because the ministry of the Word of God, especially the pastor and preacher, this is the serious matter and serious vocation na dapat na pinapangaral ng maayos ang salita ng Diyos. Kaya, dapat ang hinahanap natin sa isang church na ipapangaral ba ng maayos, na ipapaliwanag ba ng maayos ang kanyang passage ay ayon sa konteksto na hinihingi ng sumulat nito. So ano ngayon ang mahalaga? So ang mahalaga ay ang ministry ng pangangaral na salita ng Diyos sa loob ng simbahan. Amen po ba? At kung mahalaga ang pangangaral at pagtuturo na salita ng Diyos sa loob ng simbahan, dapat yung pastor ay kailangan mahalaga sa kabuuan ng iglesia. Amen po ba? Siguro yung iba sa inyo nagtataka, Pastor, katagal na natin, tatlong Sunday na tayo dyan sa chapter 5 na yan. Ba't nandiyan ka pa lang din? Well, pwede ko pong apurahin ito. Pero ang tanong, naibigay ko ba sa inyo yung talagang hinihingi ng konteksto? Mahalaga po na maintindihan natin na nagmamature tayo, lumalago tayo sa salita ng Diyos. Alam nyo, bakit po maraming malnourished sa church? Alang salita ng Diyos na naririnig ng maayos. Tama po ba? Kaya ang sabi ni Pablo,
ay ni Apostle Peter, maging uhaw kayo sa gatas na espiritual, katulad ng sanggol. Nakita niyo yun? 1 Peter chapter 2, verse 1. Ano yung sabi ni Jesus Christ? Hindi lang kayo sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ano ang sabi ng Book of Hebrews chapter 4? Dapat tagapagturo na kayo, pero hanggang ngayon, di pa kayo nakakapagturo. Bakit? Kasi hindi nyo pa kayang nguyain. Alin? Yung karne, yung matitigas sa pagkain. Ang bagay sa inyo, gatas pa lang din. Hindi nagmamature. Bakit po? Meron ka ba nakakita, 10 taon na, gatas pa rin yung kinakain? Wala kang makikitang ganon. Di po ba? Yung gatas para sa baby lang. Tama po ba? Pag 2 taon na, kumakain na ng kanin. Eh kung malaki ka na, kasing laki mo na, 20 years old ka na, dede ka pa rin ng dede ng ganon, tingin ko hindi ka nagmamature doon. Kaya yung Biblia nagtuturo siya na ang pinaka-pinanggagalingan ng maturity ng bawat isa sa atin ay ang Word of God. At yun ang mensahe ng Banal na Espiritu. Kung yun ang pinakamahalaga, napakahalaga sa loob ng simbahan ng matinong pastor na nag-aaral na mabuti upang maipangaral ng maayos ang salita ng Diyos. Hindi ng bobola, hindi na may personal. Tama po ba? Hindi nagpapatawa na ang naaalala na ng tawa. Dapat pag uwi natin, sinisiguro ng pastor. Pag uwi ng mga kapatiran ko, kumain sila ng maayos sa salita ng Diyos. At napalakas sila. Dahil ang pinag-usapan ay salita ng Diyos. Nalugod ang kapulungan. Kaya dito, ang sabi ko dito, kaya pinakamahalaga sa pagtitipon, sa pagsamba, ay pastor at elder. Bakit? Kasama na yung mga Bible study leader natin na humahayo. Bakit po? Kasi sila yung nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Sila yung nagngangaral. Sila yung nagtuturo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, the ministry of apostle, even the pastor and elder, ay sinabi ko na kanina, yung apostol wala na po ngayon. Ang natitira po ay pastor. Now, tingnan niyo po ang verse 2 nyo. Sabi ron, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Nakita niyo po yan? Now, in English, it is not reason that we should leave the Word of God. Sabi ng King James Version, it is not reason that we should leave the Word of God. Ano yung subject dito sa verse 2? Ano yung pinaka-subject dito? The Word of God. Nakita niyo? Yan po yung pinaka-sentro ng verse 2. Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng ano? Ng salita ng Diyos. So, mapapansin nyo? Maraming pastor ngayon. Sige, ako yung manager ng church natin. Gusto niya sa akin ibigay lahat yung pera. Ako yung nakahawak ng pera. Di ba? Hindi ganun yung kanila Sila alam nila. Hindi namin pwedeng hawakan yung pera na yan. Kayo dyan. Kayo yung basta yung pangangailangan ng church, trabaho niyo yan. Kami, ang trabaho namin bilang apostol, pangaral, magturo ng salita ng Diyos. Di ba yun yung nakita natin? Yun yung gustong pakita rito. Now, ang pinaka-subject dito, the Word of God o salita ng Diyos. Bakit salita ng Diyos? It is referring to logos sa Greek, na ang ibig sabihin salita. In the particular passage, in the book of Acts, it is referring to Christ. Amen po ba? Ang salitang binabanggit dito ay tumutukoy kay Kristo. Halimbawa sa Gawa chapter 2, verse 22 to 24, verses 36 to 39, Gawa 3, 13 to 16 and 18, Gawa chapter 4, verse 4 and 10 to 12. Makikita natin dito, puro si Kristo ang pinangaral nila. Tama po ba? Walang kaligtasan sa sinong ng langit maliban sa pangalan ni Jesus na ibinigay sa inyo o sa inyo ay kaliligtas. Acts chapter 2, sabi ni Peter, itong si Jesus na inyong pinako sa krus. Di ba? Nakita nyo, nagumwa siya. Ito yung buhay niya, ito yung ministeri niya, ito yung kamatayan niya, ito yung pagkabuhay niya. Walang pinangaral ang mga apostol in the book of Acts kundi ang ating Panginoong Jesucristo. That's why the Word of God means logos na tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Logos is Christ Himself in John 1:1 verse 4. Sabi ron, sa pasimula pa, naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos at nanirahan sa piling natin.
Christ is the message of Old Testament according to Luke chapter 24, verses 27, 43, and 45. Ang sabi ron, ipinaliwanag ni Jesus sa kanila na siya ang tinutukoy ni Moises, tinutukoy ng mga awit, at tinutukoy ng mga propeta. The Old Testament content is Christ Himself. So, ibig sabihin, ang mga apostol ay nanatili sa utos ng ating Panginoong Jesucristo na ipangaral siya para sa kaligtasan ng mga taong makasalanan na mapapahamak. At yan yung kanyang bungad sa Gawa 1:8 na sinabi ni Jesus Christ na sinulat ni San Lucas. Kayo ang magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. You are my witness. Ano ang ibig sabihin ng witness? Witness, sumasaksi ka. Dahil may nakita ka, may na-experience ka, nakasama ka, at ang gagawin mo ngayon, eto, sasabihin mo sa isang tao. Ibig sabihin, naging faithful sila. Matthew 28 verses 18 to 20, kaya humayo kayo, gawin yung alagad ko, etc., etc. Mga kapatid, the apostle abide to the command of Jesus Christ. Maliwanag po yan. You see, the Word of God, the Scripture is the central ministry of the early church. Nakita niyo po ba yan? Ang pinaka-sentro ng ministeryo ng early church, ng Jerusalem church, ay wala pong iba kundi ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. In the same way, the central ministry of our church, at ito ang siyang sentro ng gawaing ministeryo ng pastor at elder at ng mga Bible study leader, ang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya ang sabi ng mga apostol, hindi namin dapat pabayaan, or it is not reason that we should live. Iwanan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang apostol noon at ang pastor ngayon ay kailangang nakapokus sa pag-aaral, sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen po ba? If that is the principle of the Word of God, ano ngayon ang pinaka-ministry ng pastor at elder? Paliwanag. Kailangan nating maintindihan, ang pastor at elder ngayon ay kailangan nakapokus sa pag-aaral, pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Tandaan natin, ang apostol ay naglaan ng sapat na oras sa pag-aaral sa Lumang Tipan. Alam niyo po ba yung mga apostol? Lahat ng pangangaral nila, laging may galing sa Lumang Tipan. Nakita niyo ba in the book of Acts? Now, halimbawa, Acts chapter 2, verse 14 to 36. Binanggit yung book ni Joel, yung prophecy. Nakita niyo? Hindi yung mapapangaral ni Peter yun, kundi aral si Peter sa Lumang Tipan. Nakita niyo? In Acts chapter 3, verse 18. In Acts chapter 4, verse 11. In Acts chapter 4, verse 25 to 26. In Acts chapter 7, nung nangaral si Esteban, in Acts chapter 17, verse 28, lahat po ng iyan, sumipi ang mga nangaral mula sa Lumang Tipan. Ang tanong, nag-aaral ba sila? Nag-aaral po sila. Bakit? Na-expound nila ang Lumang Tipan. So, tanong, yung mga apostol ba, bago mangaral, nag-aaral ng salita ng Diyos? Opo. Ano yung binabasa nila? Lumang Tipan. Ibig sabihin, kailangan na maintindihan natin na para maayos na makapangaral ang inyong pastor, kailangan niya ng oras para mag-aral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, for God's glory, hindi po ako tumatayo sa inyo rito nang hindi po ako nag-aaral ng salita ng Diyos. Naka-final na po ito. So, ang ibig sabihin po nito, Martes pa lang po, nagsisimula na po akong nag-aaral. Hanggang sa unti-unti, naiaayos ko siya. Ganun ba, pastor? Magsasalita ka lang, isang oras lang, o wala pang isang oras, paghahandaan mo ng maayos. Opo, bakit? Pananagutan ko po ang lahat ng sasabihin ko sa inyo. Kaya sabi ng Biblia, huwag kang maghangad na maging guro ang sino man sa inyo dahil mas mabigat ang hatol sa inyo in the book of James. Tama po ba? At pangalawa, dapat tama ang pagpapaliwanag. Kaya ang pastor ay dapat nag-aaral ng kanyang ituturo sa kanyang kongregasyon. Ako hindi ko tinitingnan gaano ba karami o konti ang pupunta sa church. Ang alam ko, kailangan kong maging tapat sa teksto na ituturo ko dahil ang audience ko si Kristo, pangalawa kayo.
Amen po ba? Yun yung ibig sabihin po dito. Kaya maliwanag po na yung mga apostol ay naglaan ng sapat ng oras sa pag-aaral sa lumang tipan at ang iba pang available na books ng panahon nila upang mangaral at makapagturo sila. Nagtataka nga ako sa Acts chapter 17, nung si Pablo nasa Atenas, ang sabi niya, gaya ng mga makakata, hawak niya ang inyong buhay. Nasa kanya ang inyong buhay. Hindi niya sinabi, gaya ng sinulat ng mga makakata. Gumamit pa si Pablo ng secular na salita. Makakata, magagaling magsalita yun, orator yun, magaling sila. So, ibig sabihin, aral ang mga apostol. Kaya, sabi nila Pablo, iuukol namin ang aming sarili sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi, delikado po na magturo at mangaral without knowing yung iyong tinuturo sa tamang konteksto. Ngayon, kaya sinabi ng mga apostol, hindi namin dapat pabayaan. Ang salitang pabayaan sa English ay neglect, forsake. Yan ang ibig sabihin po nun na ang kahulugan po nito ay ito. Strengthen, kasi meron po sa Greek word po, halimbawa, yung salita pong neglect, gagamit po ako ng Greek word, kataleo. Dalawang salita po ito. Yung isa kata na ang kahulugan, strengthen the meaning. At yung lay po, leave behind or forsake. Ang ibig sabihin po nito, hindi pwedeng pabayaan. This is imperative. Pag sinabing imperative sa Greek, hindi pwedeng pabayaan. Command ito. Command ito sa kanila ng Panginoong Yesus. Yung pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ano ang ibig sabihin po nito? Kaya literal itong nagsasabi na not to leave behind. Huwag niyong iiwanan sa isang tabi ang gawain ng pangangaral or living remaining, nananatiling iniwan o pinababayaan. Ibig sabihin, nang sinabi ng mga apostol ito, alam nila ang kanilang ministeryo. Hindi namin pwedeng pabayaan. Hindi kami pwedeng umalis sa gawain namin ito. Kailangan namin gawin ito dahil ito ang utos ng Panginoong Diyos. Ito ay isang pabala sa mga pastor at elder at sa lahat ng miyembro na kung mayroong pangahanapin sa pastor ninyo na ginagawa niya ay ang pag-aaral at pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Dahil ang buhay ng church at ikatatag ng miyembro at ikahahanda nila sa ministeryo ay nakasalalay sa maayos na pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Ephesians chapter 4 verse 11, binigay ang propeta, apostol, pastor, guro, ebanghelista upang maihanda sa paglilingkod ang kongregasyon. Upang hindi tayo madaya ng mga aral. Dahil ang usapin sa church ay buhay na walang hanggan. Napakahalaga po ng aral. Kaya pinapahalagahan ng church ang maayos na pastor. Kapag meron kang maayos na pastor na nagtuturo ng maayos na salita ng Diyos, pahalagahan mo yun. Bakit? Dahil ibinigay sa iyo ng Diyos yun upang gamitin siya sa paglago mo sa pananampalataya. Upang gamitin ni Lord para hindi ka maligaw sa mga maling aral, sa maling gawi. Dahil pinipreserve ng Diyos ang kanyang church sa pamamagitan ng kanyang salita na tinuturo at pinapangaral na salita ng Diyos. Ang pastor na wala pong pakialam saan? Sa ipapakain niya na salita ng Diyos sa kanyang miyembro ay isang mapaka-dangerous na gawain. Amen po ba? Pansinin nyo, ang sarap ng chichirya. Tama po ba? Pero ang tanong, meron bang maayos na vitamina makukuha? Chichirya nga Pero sarap na sarap tayo. Pwede ko namang pasarapin ang mga pananalita ko sa inyo. At hindi na ako mag-quote at magpaliwanag ng Bible na uuwi, habang nandito kayo, gising na gising kayo at masayang-masaya kayo. Pero ang tanong, pinakain ko ba kayo ng tama at maayos sa salita ng Diyos? Ang isang magulang, kapag may oras, gusto niya na pinaghahandaan niya yung kakainin, di ba, ng kanyang mga anak. Gusto mo yun di ba? Ibig sabihin, if you are the pastor and elder, kailangan nating maunawaan. Ang pastor ay dapat maingat na naghahanda ng ipapangaral niya sa kanyang mga membro. Dahil dito nakasalalay
ang pagiging healthy ng kanyang pananampalataya spiritual. Kaya, pinapahalaga ng church ang maayos na pastor. Dito po ako magwawakas. Pinayuhan ni Apostol Pablo si Pastor Timothy dito po sa unang Timoteo chapter 5 verse 17 to 22. Ang sabi rito ni Apostol Pablo kay Timothy sa chapter 5 verse 17, sabi rito, pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatanda. Matatandang mahusay mamahala, lalo na ang nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Huwag mo bubusalan ang baka habang ginagamit sa pag-iig. Nasusulat din, ang manggagawa ay karapat-dapat na bayaran. Huwag mong tatanggapin ang paratang sa isang matanda kung walang patutuon ng 2 o 3 saksi. Pagsabihan mo sa harapan ng lahat ang sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Napansin nyo, this is the role of the pastor. Ano yung role ng pastor? To feed and lead his church. Kaya naman, ang sabi ni Pablo kay Timothy, sinabihan niya, sabihin mo sa kongregasyon ng Efeso, pag-ibayuhin ninyo, sabi niya, pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang mahusay mamahala, lalo na ngayong yung nangangaral at nagtuturo ng salita. The elders. So, anong ibig sabihin dito? Double honor. Ano yung double honor? Respetuhin mo yung pastor mo, tama po ba? Na hindi naman ka inaabuso, tama? Kundi, ang prinsipyo nyo ay salita ng Diyos, pinapangaral niya. You have respect sa pastor dahil ginagamit sila ng Diyos. Na may concern sa bawat isa atin na mag-mature sa pananampalataya. And then secondly, kung may kakayanan ng church, suplayan at tulungan ang pastor upang makapag-concentrate siya sa gawain ng pagmi-ministeryo nang hindi na siya nag-iisip. Ano ba yung sasaing namin? Ano ba yung kailangan namin? Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. So one of the reason bakit marami po na hindi nakakapagtapat na pastor sa pag-aaral, sa pangangaral, kasi po, hindi nila mai-focus ang kanilang isipan. Saan? Sa concentration sa pag-aaral, sa ministry. Bakit? Kasi iniisip pa nila kung ano yung pangangailangan ng pamilya nila. Tama po ba? Ano yung pangangailangan nila ganito, may bayarin silang ganito, may anak sila nag-aaral, iniisip nila yun. Yun yung ibang iniisip. Kaya si Pablo, ang hatol niya kay Timothy, kung may kakayanan ng church, tulungan, ibigay yung pangangailangan ng pastor upang makapag-concentrate siya sa pag-aaral, pangangaral, at pagtuturo ng salita ng Diyos. Upang na sa ganon, lumago spiritually ang bawat isang mananampalataya. So mga kapatid, mapakahalaga ng ating pinag-aaralan. So the ministry of the pastor and elder, ito yung pinakamahalaga na dapat nating maintindihan. So siguro kung may hahanapin kayo sa akin, mga kapatid, obserbahan niyo po ako. Saan pa si pastor nagpo-focus? Dapat nakapokus po ako sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen? At dapat meron akong time para mag-aral, para maipangaral ng maayos sa inyo ang salita ng Diyos. So sa mga kapatid, ganito ang disenyo ng Diyos sa kanyang church. Magkaroon ng tapat na pastor. At kung meron tapat na pastor, ang kongregasyon ay willingly na meron pong pagsuporta sa pastor na nangangalaga, na ginagamit ng Diyos para sa bawat isa. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita nyo na aming natanggap. Hindi ko po ito salita, kundi salita nyo na in-expound ko lamang. Ang aking pong dalangin ay patuloy niyong pagpalain ang mga salita nyo pong ito. At habang nararanasan namin ang paggawa ng banal mong Espiritu, nawa po ay maisapamuhay namin ito. Tulungan nyo na makiisa po kami sa katotohanan ng inyong salita upang maging kabahagi kami sa pag-mature ng inyong church na ito. At nawa, tulungan nyo rin po ang mga kapatirang ito na ipanalangin ako, suportahan ako, lalo na sa ministeryo ng church na ito dahil hindi ko po ito ministry, hindi ko po ito pag-aari, kundi ito po ay katiwala nyo po sa aming lahat. At ako ay kinakasangkapan nyo lamang upang maging pastol na dapat na sumusunod kay Kristo at sa kanyang salita. Pagpalain niyo po ito sa pangalan ni Kristo Jesus Ama, ito ang aming dalangin.